Halos mabura ang mga bahay sa Talisay City at Liloan sa Cebu dahil sa matinding pagbahang dala ng Bagyong Tino. Nasisilip tuloy ang mga palpak ng flood control project sa mga lugar. Live mula sa Talisay, Cebu, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Iniisa-isa ng pamilya ni Melay Vergara ang putikang bahagi ng purok mahogany sa barangay Kutkot na sakop ng Liloan sa Cebu. Hinahanap nila rito ang mga damit at ibang gamit na pwede pang mapakinabangan kahit nalubog sa putik. Tinangay do kasi ito matapos ang pagbahang idinulot ng Bagyong Tino. Ang masaklap, kasamang inanod ng tubig ang buong bahay ni Melay. Walang-wala na, sir. Pati pira, wala na. Wala kaming pagkain. Iba na, wala na. Ubus tanan, pati bahay namin, wala. Nagkalat pa rin sa daan ang mga debris. Mapabahagi ng puno o bahay man, pati na sasakyan, lahat balot ng natuyong putik at nagkasira-sira na. Ang isang paaralan nga sa lugar, natibag din ang mga pader dahil sa ragasa ng baha. Samot-saring mga puno at halaman, may mga tipak pa ng bato at mga bahagi ng bahay ang naipon na dito sa isang classroom sa Tiltirod Elementary School sa bayan ng Liloan. Isa pa naman ito sa nagsisilbing evacuation center ng mga lumikas na residente. Patuloy ding nakakakita ng mga bangkay malapit sa umapo ng Kutkot River. Sa huling tala ng pulisya, aabot na sa 4 na po ang mga nasuwing nakita sa bayan ng Liloan. 11 rito ang hindi pa nakikilala. Bandang tanghali naman, inaresto ang isang retradong pulis na nag-amok at nanutok ng baril. Pero depensa nito, nadala lang siya ng matinding pagkadismaya. Ninakawan mo kayo? Kuya, tingnan mo yun. Kita ang mga sasakyan namin, aircon namin, binakaw. Ikaw naman, biktima ka ng flash flood. Anong magtingin mo? Yun nga, basta yung kalamidad, marami yung luting. Pinabulaanan nito ng mga pulis at iginit na bantay sarado nila ang mga apektadong lugar. Sa Talisay City, literal na na-wipe out ang maraming bahay sa ilang barangay malapit sa Mananga River. Umapo ang ilog dahil sa dami ng tubig na bumagsak mula sa bundok. Ang ilang residenteng may maswerte niligtas pang gamit, sa ilalim na lamang ng tulay piniling manatili. Umpisa na lang kami niya. Mahirap hanapin ang pira ngayon. Hindi naman na inakala na ganun ang mangyari. Sa tagal-tagal namin nanirahan dito, hindi naman ganun talaga naabot dito. Sana tulungan kami dito. Sa drone video ng News 5, makikitang nawala sa forma ang river wall na sakop ng Barangay Mohon sa Talisay. Pati na ang flood control project sa Kutkot River, bumigay rin kaya dito dumaan ang tubig. Nauna ng pinuna na DPWH Secretary Vince Dizon ang ilan sa mga ito. Poorly planned, poorly executed, and we don't know kung may kagakuhan din dito. So that will be up to the ICI investigators to find out. Pero definitely, kailangan may mga mananagot dito. Lives were lost here. Hindi to basta bahay nga. Julius, Cheryl, nandito kami ngayon sa tabi ng isang warehouse sa Talisay City sa Cebu. Ito yung kasama o katabi ng mga bahay na nasa ilalim ng tulay na halos na wipe out na dulot ng malawakang flash flood. Makikita yung sa likuran ko, talagang nagiba ang pader at nasira ang ilang mga produkto nitong warehouse. Ibig sabihin, walang pinipili ang baha, mapabarong-barong man o talaga mga konkretong gusali talaga natibag nito. Pinaka-problema pa rin dito sa mga apektadong bayan at lungsod ay yung supply ng kuryente, supply ng tubig at linya ng komunikasyon at signal ng telepono. Kaya naman ito yung minamadali na ng mga otoridad sa mga concerned agencies. At pinaka-pinapanawagan pa rin ng mga residente ay bukod sa pagkain, inuming tubig at gamot, talagang mga sleeping materials, maging financial assistance at mga gamit panggawa ulit ng mga nasira nilang mga bahay. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.